Paulit-ulit siyang nagsisinungaling. Niloloko niya ako lagi. Hello po. Gusto ko lang share ang aking kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Jen at ang husband ko si Jong. Ang akala ko po ay matino siya. Yun pala, hindi ko pa siya kilala. Marami pala siya tinatago sa akin mga secrets. Nalaman ko na gumagamit pala siya ng bawal na gamot nung ako ay buntis na sa nag-iisa naming anak. At akala ko nagbago na siya. Hindi pala. Patuloy pa rin siyang gumagamit at nambababae. Kani-kanino lang nagchat-chat. Dami niya account ginagamit. Paulit-ulit ko siya tinatanggap at pinatawad dahil ayoko mawala ng ama ang anak ko. Hanggang sa lumaki na ang anak namin at natuklasan ko na may anak pala siya sa una niyang GF. Halos maguho ang mundo ko sa sobrang sakit na ramdaman ko. Humingi siya ng tawad dahil nga ayaw ko masira ang pamilya namin. Pinatawad ko siya. Pero di ko makakalimutan ang mga ginawa niyang panloloko sa akin. 12 years na kami nagsasama. Wala pa rin siyang pagbabago. Hanggang ngayon, sinasabi niya na magbabago na siya, di na niya uulitin, pero di niya ginagawa. Hanggang salita lang siya. Paulit-ulit siya humihingi ng tawad, pero paulit-ulit naman niya ginagawa. Paulit-ulit siya nang nagsisinungaling. Niloloko niya ako. Lagi. Di siya nagbabago. Ang dami na chance na binigay ko sa kanya. Pinatawad ko, tinanggap ko. Kahit mahirap para sa akin. At masakit. Lalo na, di ko makalimutan mga kasalanan niya sa akin. Pati kaibigan ko, may relasyon sila. Simula nagsama kami, puro sama ng loob at pasakit binibigay niya sa akin. Pero tinanggap ko siya para lang sa anak namin. Nagdesisyon po ako mag-abroad dahil pagod na ako sa kanya. Tapos nalaman ko sa mama ko na patuloy pa rin siya gumagamit ng bawal na gamot at ng bababae. Kaya chinat ko siya na ayaw ko na. Pagod na ako sa mga panloloko niya sa akin. Hihiwalayan ko na siya. Pinalayas ko na at binlock ko siya sa lahat ng accounts ko. 5 months ago po, may ginawa akong new account. May nag-message request po sa messenger ko. Nakita ko ex-husband ko. Nagmamakaawa na patawarin ko. Nagsisisi daw siya sa mga kasalanan niya sa akin. Gusto bumalik daw ako sa kanya at gusto niya mabuo ang pamilyang sinira niya. Di ko po alam kung totoo mga sinasabi niya. Di po ako naniniwala dahil alam kong sinungaling siya at di niya kaya na magbago. Tanggap ko na lahat. Nag-move on na ako. Pero bakit bigla siya babalik at guguluhin ako para saktan na naman ako at lokohin? Di ko po alam kung anong gagawin ko. Aaminin ko po, may feelings pa rin ako sa kanya. Pero nangingibabaw ang galit, poot at sama ng loob ko sa kanya. Naguguluhan po ako. Tulungan niyo po ako. Pakirid po ng kapalaran namin. Maraming salamat po. Hello guys, hello mga kapiksi. Welcome sa ating episode 6 ng ating kwentong kapiksi. Thank you sa ating kapiksi sender si Miss Chen. Thank you so much for sharing your love story sa atin, your kwentong kapiksi. So, ang gagawin natin is sa reading na to or sa episode na to, babasahin natin yung love energy sa pagitan ni Miss Jen, ni Kapiksi Jen at ng kanyang specific person. So, nasa akin yung totoong pangalan niya at totoong birthday nila. Dalawa. Gagamit tayo ng True Love Spread para makita natin kung ano yung
love connection sa inyong dalawa. And then later on, or siguro habang nagre-read din tayo, isasabay na natin, or kaya naman pagkatapos ng reading natin, isasabay natin yung mga advice, no, na pwede nating ibigay sa inyo, kapiksi dyan. Sa mga kapiksi natin na nanonood, guys, kung nakaka-resonate kayo, or kahit hindi kayo nakaka-resonate, pero narinig nyo yung story ni kapiksi dyan, pwede rin kayo magbigay ng advice sa kanya, para marinig niya yung perspective ng ibang tao. Baka makatulong yung mga advice nyo para makapag-decision siya ng matino or maayos tungkol sa kanyang love life. Mga kapiksi, be aware lang, no, or maging sensitive lang kayo sa pag-iiwan ng comment. These are real people sharing their real stories. So sana maging sensitive kayo, wag kayong mambash, wag kayong mag-iwan ng mga mapanakit na comments, no? Make sure na yung mga comments nyo or advice nyo is yun talagang makakatulong sa ating mga kapiksi, kasi ang purpose ng episode na to, kaya natin ginawa, is para makapagbigay ng advice dun sa mga kapiksi natin na naguguluhan sa kanilang mga stories, okay? So, isa-shuffle ko yung cards, hahanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ni Miss Jen at saka ng kanyang partner o specific person. So, ito yung love energy. And ito naman yung energy mo, Miss Jen. So, sa unang spread, or dito sa spread na to, sa unang ating energy or first card, ito yung nagre-represent ng feelings mo, nararamdaman mo, Miss Jen. So, yung card na nararamdaman mo is parang you are feeling a sense of freedom right now. Parang na-enjoy mo, kasi sabi mo kanina, 'di ba? Nasa abroad ka right now. Nagtataguyod ka para sa anak mo, and at the same time nilayuan mo yung ex-boyfriend mo. And itong energy na to, bagamat sinabi mo sa email mo na naguguluhan ka kasi natatahimik na yung buhay mo, pero bumabalik pa rin yung ex-boyfriend mo, chinat ka niya and para guluhin, ganyan. Pero right now, nandun ka sa stage na malaya ka, ini-enjoy mo yung freedom mo, okay? Nakikita natin dito na masaya ka, ini-enjoy mo yung freedom mo, parang nakahinga ka ng maluwag. Kumbaga parang nawala yung mga tinik sa dibdib mo nung mga time na nag-cut ka ng contact doon sa person mo. Give up mo yung 12 years yung pagsasama, di ba? And wala kang iniisip kundi yung anak mo lang. And kung ano yung buhay na meron ka ngayon, nararamdaman ko na nag-enjoy ka, and nararamdaman ko na gusto mo ng bagong simula. Okay? Gusto mo ng bagong simula, gusto mo ng bagong chance, and gusto mo ng bagong pagkakataon. And sa totoo, Miss Jen or Kapiksi Jen, binibigyan ka ni universe ng pagkakataon para ma-enjoy mo yung buhay mo ngayon, okay? Kasi dun sa mga times na akala mo wala nang katapusan yung problema mo, yung mga paghihirap mo sa ex-boyfriend mo, binigyan ka ng chance ni universe para makalaya, para mabuhay sa sarili mo. So, isipin mo na lang kung ano yung i-give up mo if in case na bumalik ka dun sa boyfriend mo, okay? Or sa ex-boyfriend mo. Now, ito naman yung ex-boyfriend mo. Yung nararamdaman niya ngayon is nagdudusa siya. And I think deserve naman niya yun dahil sabi mo nga, paulit-ulit kanyang niloloko, paulit-ulit siyang nagsisinungaling. In a matter of 12 years, binigyan mo siya ng chance na magbago, pero anong nangyari? Paulit-ulit pa rin niyang ginagawa yung mga ginagawa niyang hindi maganda sa'yo. And sabi mo nga, even after nasa abroad ka na, si mama mo kinukwento sa'yo na walang nagbago pa rin dun sa ex-boyfriend mo, and gumagamit pa rin ng bisyo, or may bisyo pa rin, and hindi pa rin siya nagbabago, hindi pa rin siya wala, the same pa rin siya.
And ngayon, na give up mo na siya, doon niya nararamdaman lalo na syempre lulong siya sa bisyo, walang pagbabago, tapos iniwan ka pa niya, iniwan mo pa siya. So talagang masakit para sa kanya, talagang nagdudusa siya. Pero hindi mo yun kasalanan yun kasi deserve niya yun dahil ganun siya I mean, di ba? Siya yung accountable sa buhay niya, siya yung responsible sa buhay niya. And matanda na siya I mean, nasa akin yung birthday niyo, so alam ko kung anong edad niyo. Matanda na siya para magaganyan pa. So I mean, kung ano man yung nararamdaman niya ngayon ng mga pagdudusa, deserve niya yun. Hindi mo yun deserve at hindi mo yun kasalanan. Siya yung nagdala nun sa sarili niya. Okay? Now, yung connection card nyo, itong connection nyo, puro disappointments to. Okay? Puro frustrations, puro disappointments, and wala itong pupuntahan na maganda. Okay? Sa loob ng 12 years, Kapixie Jen, binigyan mo siya ng chance na magbago habang kasama mo pa siya, pero hindi niya ginawa. Napakahaba ng 12 years. And napakadaling sabihin na bumalik ka na, magbabago ako. Ang tanong, bakit hindi niya ginawang magbago sa loob ng 12 years na kasama mo siya? Kasi kung gusto niya talagang magbago, hindi na aabot ng 12 years. Magbabago at magbabago talaga siya. Kung gusto talaga niya magbago, hindi na aabot sa punto na kailangan mo pang umalis, kailangan mo pang hiwalayan siya, kailangan mo pang i-block siya para lang magising siya. Hindi dapat ganun, okay? Kung gusto niyang magbago, dapat dati pa ginawa niya na. And itong connection nyo, puro pag-iyak ito, puro pagdudusa, puro pain, puro emotional dissatisfaction, emotional pain, nakaka-drain. Kahit ako nadidrain ako. Kahit ako, parang feeling ko sobrang nagdudusa, no? Talagang puro pagdudusa itong relationship na to, Kapixie Jen. And yung strength naman ng relationship nyo is, yes, nakikita natin na may pagmamahal. Sabi mo nga, di ba, ikaw yung nagsabi, may feelings ka pa sa kanya, pero sometimes love is not enough. No, hindi enough yung promises of love, hindi enough yung mahal mo lang para mataguyod yung relationship nyo. Kailangan nandun yung trust, nandun yung tiwala, nandun yung pagiging responsable bilang adults, especially na may anak kayo. Especially na siya yung lalaki, ikaw yung babae. Dapat alam nyo yun. At saka, sa inyong dalawa, mas matanda siya, no? Yes, mas matanda siya. So, dapat siya yung nagkukusa, no? I mean, dapat siya yung nagdadala ng pamilya, hindi ikaw. So, kahit nasabihin natin may connection, may love, pero kung ganun naman, 'di ba? Kung ganun naman siya. Sa loob ng 12 years, tapos ngayon, at saka nandun yung duda mo sa kanya, na alam mong hindi siya magbabago kahit na bumalik ka sa kanya, 'di ba? So, anong ini-expect mo na pag nakipagbalikan ka, magbabago siya kung sa loob nga ng 12 years hindi niya nagawang magbago? Okay? And yung weakness ng relationship nyo, malungkot ito, Kapixie. Ibig sabihin, puro kalungkutan yung weakness ng relationship nyo. So, sana dito sa spread na to, Miss Jen, Kapixie Jen, hindi ko alam kung nararamdaman mo, pero puro nega talaga. No, puro nega yung energy nyo sa relationship nyo. And puro nega din yung dadali nitong person mo sa relationship nyo. Even before, even now, and even in the future. At saka hanggang hindi nagbabago yung perception mo doon sa person mo, hindi talaga siya magbabago. Kahit bumalik ka sa kanya, kahit makapagbalikan ka sa kanya, pag bumalik ka sa kanya, magdudusa ka ulit. That's for sure. Magdudusa ka ulit pag bumalik ka sa kanya. So, yung sinasabi na nakahiga ka na sa kama, babalik ka pa sa papag, nagawa mo ng lumayo, no? Sa 12 years na nagsama kayo, nagawa mo ng lumayo, nagawa mo ng makalaya. Bakit ka pa babalik sa kulungan? Pag bumalik ka sa kanya, parang hang bumalik sa kulungan. Parang ginawa mo ulit prisoner yung sarili mo. Okay?
And itong relationship na to, guys, na ito, kapiksi, is mauulit lang yung nangyari sa inyo. Kapag bumalik ka sa kanya, mauulit lang yung nangyari sa'yo. Yung mga negative na nakita mo, yung mga stories nyo in the past, mauulit lang siya. It will remain the same. Hindi siya magbabago. So, kung ayaw mo na magdusa, and kung ayaw mo na magdusa din yung anak mo, mag-isip kang mabuti, no? Kasi at the end of the day, ikaw din naman yung makakapag-desisyon, kapiksi dyan, kung babalikan mo or hindi yung jowa mo. Ang binabasa lang natin is yung energy nyo based dito sa story na binigay mo and based dito sa nababasa natin sa tarot. Pero sana makatulong ito sa pagdidesisyon mo. At saka ang tanong ko sa'yo, sabihin na natin na may feelings ka pa sa kanya, may feelings ka pa sa ex-boyfriend mo. Paano yung sarili mo? 'Di ba? Mahal mo nga yung ex-boyfriend mo. Ikaw, mahal mo ba yung sarili mo? Mahal mo ba yung anak mo? Kasi kung mahal mo yung anak mo, bakit mo siya bibigyan ng tatay na ganun? 'Di ba? Based kasi dun sa story mo, ayaw kong i-judge yung person mo, pero lahat ng nakikita ko dun sa person mo, based dun sa sinulat mo, is somebody na napaka-irresponsable, walang pakialam, selfish, walang pakialam sa'yo, walang pakialam sa anak nyo, and sarili niya lang yung iniintindi niya. And ngayon, nagdudusa siya. Kaya kanya gustong balikan kasi nagdudusa siya. Your person feels so alone, no? Nagdudusa kasi siya kaya hinahanap ka niya, kaya gusto kanyang pabalikin. Pero it doesn't mean na pag bumalik ka sa kanya, magbabago na siya. Okay? Because you already have an assumption na sinungaling siya, manluloko siya, masama siyang klaseng tao, etc., etc., etc. And kapag bumalik ka sa kanya, ganun pa rin siya. Hindi talaga siya magbabago. And paulit-ulit lang na mangyayari yan sa inyo. So, ang tanong ko sa'yo is, gusto mo ba ulit maranasan yung ganong klaseng relasyon? Gusto mo ba na makita ng anak mo habang lumalaki yung anak mo, di ba? Na makita niya na ganun yung tatay niya, ganun yung ginagawa ng tatay niya sa'yo, di ba? I mean, sometimes it's better for kids, no? Na lumaki na lang, na hindi kasama yung mga parents, na ganun, kesa naman sa lumaki sila na, yes, sabihin natin buo yung pamilya nyo, pero napaka-stressful, napaka-toxic naman para sa kanila. Di ba? I mean, you know what I mean. You get the point. You get the point. Kapiksi dyan, alam ko naintindihan mo yung sinasabi ko about your kid realizing na yung tatay niya is ganon, okay? And if mahal ka talaga nitong person mo, antayin mong magbago siya bago mo siya balikan kung gusto mo pang makipagbalikan sa kanya. Hindi yung ganyan na wala kang pinanghahawakan salita lang niya, yung sinasabi niya na magbabago ako, balikan mo ako. Napakadali lang sabihin nun para pabalikin kanya sa kanya. Pero hanggang hindi siya nagbabago, if I were you, no? Kung ako sa'yo, kung gusto ko talaga siyang balikan, makita ko muna na nagbago talaga siya, di ba? Nagtino na, hindi na nag-drugs, wala nang babae, complete version na talaga ng sarili niya. Tsaka ko siya babalikan. Pero yung ganyan siya, tapos makipagbalikan sa'yo, di ba? Parang isip-isip ka muna. Take your time, no? Take your time. Kasi nakaalis ka na kapiksi dyan, no? Nakaalis ka na dyan sa dilubyo na yan. So, bakit mo pa babalikan? So, yun lang naman ang sa akin. Honest advice, no? Kasi nakikita ko yung perspective na hindi mo nakikita. And ganun din sa reading na to, nakita rin natin kung ano yung magiging sitwasyon nyo. Kasi this is a very hopeless situation. Your person is hopeless. Kasi mauulit lang din yung nangyari. Okay? So, I hope that helps. Kapiksi dyan, sana nakatulong ito para ma-enlighten ka. And sa mga kapiksi natin na nakikinig ng kwento ni Kapiksi dyan, baka meron kayong advice na para matulungan siya na makapag-desisyon para sa relationship niya, mga nakikita natin na hindi niya nakikita, para makatulong din sa kanya. Again, be respectful, no, sa ating mga comments para
walang bastusan, kumbaga. Okay? So, Kapiksi dyan, thank you so much for sharing your kwentong Kapiksi. And sana nakatulong ito sa'yo. And sa mga Kapiksi natin na kung meron kayong mga kwentong Kapiksi, may mga pinapagdaanan kayo, whether sa love yan, or sa life, or sa money, whatever. Kung gusto nyong i-share yung inyong kwento, mag-send lang kayo ng inyong kwentong Kapiksi sa ating email address, pinoypixietarot@gmail.com. And meron kayong free tarot reading, syempre, free advice at saka free feature sa ating YouTube channel. Thank you all so much, and I'll see you soon sa next episode. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.